Sa dulo ng Barrio San Isidro, kung saan unti-unti nang napapalitan ng damuhan, ang mga pilapil at ang mga bahay ay pakonti ng pakonti. Naroon ang isang maliit na kubong halos lamunin na ng panahon. Ang bubong nitong pawid ay kupas na at ang mga dingding na kawayan ay may mga siwang na pinapasukan ng hangin tuwing gabi. Doon nakatira si Aling Sela. Matagal na siyang balo. Wala ring anak. Ang mga kamag-anak niya ay pawang nagsilipat na sa bayan at ang iba na may hindi na nagparamdam pa. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang mag-isa. Kausap ang manok, ang aso at ang hangin. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na siya. Pinapakain ang natitirang 2 manok, nagsasaing ng kaunting bigas, at pagkatapos ay naglalakad patungo sa batis upang magigib ng tubig. Ang batis na yon ay matagal nang kilala sa baryo. Sabi ng matatanda, huwag daw magtatagal doon pagsapit ng dapit hapon. May mga nilalang daw na naninirahan sa ilalim ng baleting nakatayo sa gilid ng tubig. Mga engkanto, diwata, at kung ano-ano pa. Ngunit para kay Aling Sela, tubig lang iyon. Tubig na kailangan niya para mabuhay. Kung may engkanto man dyan, madalas niyang bulong sa sarili, di makikiinom din sila. Sanay na siyang mag-isa at hindi siya madaling matakot. Isang umaga, mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. May manipis na hamog na gumagapang sa lupa habang naglalakad siya dala ang 2 timba. Dinig ang mahinang lagaslas ng tubig habang papalapit siya sa batis. Ang balete ay tila mas maitim sa dilim ng umaga. Parang may aninong nakasabit sa mga ugat nitong nakalaylay. Saglit siyang napatigil. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi takot, kundi parang kaba na hindi maipaliwanag. Umiling siya at nagpatuloy. Matanda ka na, Sela, sabi niya sa sarili. Kung ano-ano na lang naiisip mo. Lumuhod siya sa gilid ng tubig at inilubog ang timbas. Ngunit bago pa mapuno iyon, may napansin siyang kakaiba. May kung anong kumikislap sa gitna ng batis. Akala niya noong unay refleksyon lang ng bituin. Pero maliwanag na maliwanag ito at tila gumagalaw. Napakunot ang noo niya. Dahan-dahan siyang tumayo at sumuong sa mababaw na tubig. Umabot lang iyon hanggang sakong niya. Habang papalapit siya, mas lalong luminaw ang anyo ng kumikislap. Parang tela, o kaya'y buhok. At maya-maya na yun, parang kamay ni. Napahinto siya. Isang maliit na kamay ang bahagyang nakaangat sa ibabaw ng tubig. Payat, maputi, parang sa bata. Diyos ko, bulong niya. Mabilis siyang lumusong. Hinawi niya ang mga halamang tubig at sa kanya tuluyang nakita. Isang batang babae. Walang malay. Nakabuhol ang mahabang pilak na buhok sa mga damo. Maputla ang balat at nakasuot ng damit na hindi niya mawari kung anong tela. Manipis, kumikislap, parang hinabi mula sa liwanag ng buwan. Hindi iyon karaniwang bata. Alam niya agad. Pero hindi siya nag-isip pa. Bata pa rin iyon. At nalulunod. Anak! Sigaw niya. Iniahon niya ang katawan nito. Magaang, parang walang buto. Halos parang hangin ang bigat. Inilatag niya sa damuhan ng bata at marahang tinapik ang pisngi. Gising! Gising ka! Walang sagot. Kinabahan siya. Pinisil niya ang tiyan at likod, gaya ng natutunan niya noon sa matagal ng panahong may mga batang inaalagaan pa siya sa bari. Ilang sandali pa. Umubo ang bata. Sumirit ang tubig mula sa bibig nito. Napaatras si Aling Sela sa gulat, pero agad ding bumalik at inalalayan ito. Dahan-dahang nagmulat ang bata. At doon siya tuluyang napahinto. Ang mga mata nito ay hindi itim o kayumanggi.
kundi kulay ginto. Maliwanag! Parang sinag ng araw. Tinitigan siya ng bata, walang takot, walang pagkalito. Parang kilala siya. "Nanay!" Mahina nitong sabi. Napatigil ang mundo ni Aling Sela. "Nanay." Matagal na niyang hindi naririnig ang salitang iyon. Wala namang tumatawag sa kanya ng ganoon. Parang may kung anong humigpit sa dibdib niya. Hindi ako, sisimulan sana niya pero napatigil. Ang bata ay nanginginig. Malamig na malamig. Tinanggal niya ang suot niyang lumang alampay at ibinalot dito. "Sige na, huwag ka muna magsalita. Dalhin muna kita sa bahay." Inakay niya ang bata. Habang naglalakad sila palayo sa batis, napansin niyang tila umiilaw ng bahagya ang balat nito kapag natatama ng sinag ng araw. At kung saan sila dumadaan, tila mas sumisigla ang mga damo. Mas nagiging berde. Mas nabubuhay. Napalingon siya sa balete. May pakiramdam siyang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa mga ugat at anino. Tahimik. Mapagmatyag. Parang may nawalan ng isang mahalagang bagay. At doon niya naramdaman ang unang kurot ng takot. Kung sino man ang batang ito, hindi ito basta tao. At kung saan man ito galing, siguradong may maghahanap dito. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya nag-iisa sa pag-uwi. Ngunit kasabay ng kakaibang init sa puso niya ay ang malamig na kutob. Nasimula pa lamang ito ng isang bagay na hindi niya kayang unawain. Pagdating nila sa kubo, hinihingal na si Aling Sela. Hindi dahil mabigat ang bata. Sa totoo lang ay parang mas magaang pa ito sa isang bayong palay, kundi dahil sa kung anong kaba na unti-unting kumakapit sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanila. Hindi niya alam kung tao, hayop o anino lamang ng imahinasyon. Ngunit mula nang umalis sila sa batis, tila may malamig na hangin na nakadikit sa kanyang batok. Pagpasok sa bakuran, agad niyang isinara ang tarangkahang kawayan at nagsabit ng lumang tali. Parang iyon ay sapat na panangga laban sa kung anumang hindi niya maipaliwanag. Pinaupo niya ang bata sa lumang papag sa loob ng kubo. Duos lamang niya ito na pagmastang mabuti. Babae nga. Mga 7 o 8 taong gulang ang anyo. Ngunit may kakaiba sa kanya. Ang balat nito'y hindi lang maputi. Parang may liwanag na nagmumula sa ilalim. Para bang manipis ang balat at may sinag na gustong kumawala. Ang buhok nitong pilak ay umaabot hanggang baywang at tuwing gagalaw ito ay kumikislap na tila hinahaplos ng araw kahit na nasa loob sila ng kubo. Ang damit nito'y hindi karaniwang tela, hindi basang-basa kahit galing sa batis. Parang hindi tinatabla ng tubig. Napabuntong hininga si Aling Sela. "Kung ano ka man, bata ka pa rin," bulong niya. Kumuha siya ng tuwalya at marahang pinunasan ang buhok ng bata. Pagkatapos ay nagsalang ng tubig para sa mainit na sabaw. Habang abala siya, napansin niyang tahimik lang ang bata. Hindi umiimik. Hindi rin umiiyak. Nakatingin lamang ito sa paligid. Parang ngayon lang nakakakita ng kubo, kalan, palayok, at mga dingding na kawayan. Parang isang nilalang na unang beses makakita ng mundo ng tao. "Ano bang pangalan mo, iha?" Mahinahon niyang tanong. Saglit na natahimik ang bata. Parang nag-iisip kung paano sasagot. "Mira," sabi nito. Malambing ang boses, parang awit. "Mira," ulit ni Aling Sela. "Magandang pangalan." "Galing ako sa itaas," dagdag ng bata. Napatingin siya rito. "Itaas ng ano?" Ngumiti si Mira pero hindi sumagot. Sa halip ay inilapit nito ang palad sa liwanag na pumapasok sa siwang ng dingding. Doon mas lalong luminaw ang kakaibang kinang sa balat nito.
Parang sinag ng buwan sa tubig. Napabuntong hininga si Aling Sela. Ayaw na niyang magtanong pa. May mga bagay na mas mabuting hindi pilitin. Kung engkanto man ito o diwata, wala na siyang magagawa. Iniyahon na niya. Inuwi na niya. Bahagi na ito ng buhay niya ngayon. Pinakain niya si Mira ng mainit na sabaw at kanin. Sa unay tila hindi alam ng bata kung paano hahawak ng kutsara. Tinitigan pa nito ang pagkain na para bang sinusuri kung ligtas. Pero nang malasahan, napangiti ito. At sa simpleng ngiting yon, may kung anong init na tumago sa puso ni Aling Sela. Matagal na panahon na rin mula nang may ngumiti sa kanya ng ganoon. Tamang-tama, sabi niya. Mukhang gutom ka talaga. Pagkatapos kumain, agad nakatulog si Mira sa papag. Mahimbing. Parang sanggol. Umupo si Aling Sela sa tabi at pinagmasdan ito. Hindi niya namalayang nakangiti siya. Biglang bumalik sa alaala niya ang nakaraan. Ang mga panahong may asawa pa siya, ang mga gabing pinag-uusapan nila ang pangarap na magkaanak. Mga pangarap na hindi na natupad. Unti-unting nanikip ang kanyang lalamunan. Kung may biyayang dumating ng ganito katagal, bulong niya, bakit ngayon pa? Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang buhok ni Mira. Mainit. Buhay. Totoo. Maya-maya, napansin niya ang kakaiba. Ang paso niyang halaman ng kamote sa may bintana, na ilang linggo nang halos mamatay, ay biglang tumayo ang mga dahon. Mas naging berde. Mas sariwa. Napalingon siya sa ibang paso. Pati ang mga iyon. Ang mga tuyong tangkay ay nagkakulay muli. Ang mga bulaklak na dati nalalanta ay muling bumuka. Napatingin siya sa natutulog na bata. Kasabay ng bawat paghinga nito, tila sumasabay ang paligid. Parang ang hangin mismo ay nagiging mas presko. Napaupo siya ng tuwid. Hindi ito pangkaraniwan, bulong niya. Hindi simpleng engkanto. May mas malalim dito. Ngunit bago pa niya maunawaan ang lahat, may narinig siyang kaluskos sa labas. Mahinang yabag sa tuyong dahon. 1, 2, 3. Parang may umiikot sa kubo. Nanigas ang katawan niya. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa siwang ng dingding. Sa ilalim ng lilim ng mga puno, may mga aninong gumagalaw. Matatangkad. Payat. At tila hindi lubos na tao ang hubog. Parang usok na may anyo. Parang mga nilalang na hinubog ng dilim. Nanlamig ang kanyang mga palad. Naalala niya ang balete. At ang pakiramdam na may nawalan. Bigla niyang naisip, baka hindi aksidente ang paghahulog ni Mira sa batis. Baka may humahabol. At ngayon, nahanap na nila kung saan niya dinala ang bata. Mabilis siyang bumalik sa papag at marahang niyakap si Mira. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may takot siyang maramdaman na hindi para sa sarili niya, kundi para sa iba. Para sa batang ito. Hindi kita pababayaan, bulong niya. Sa labas, mas lumalakas ang hangin. At ang mga anino sa paligid ng kubo ay tila unti-unting lumalapit. Hindi na muling nakatulog si Aling Sela. Nanatili siyang gising sa tabi ng papag habang yakap si Mira, nakikinig sa bawat kaluskos sa labas ng kubo. Ang gabi ay tila mas mahaba kaysa dati at ang katahimikan ay hindi na payapa. May bigat na, may bantang nakasabit sa hangin. Sa bawat ihip ng hangin, kumakalansing ang bubong na pawid. Sa bawat galaw ng mga sanga, tila may kamay na kumakatok sa dingding. Ngunit hindi iyon ang pinakakinatatakutan niya, kundi ang mga yabag. Mabagal, paikot, parang may mga nagbabantay. Minsan sa kanan, minsan sa likod, minsan sa mismong tapat ng pinto. Hindi tao ang lakad. Walang bigat sa lupa.
Parang dumadaustos lang sa ibabaw ng damo. Pinisil niya ang rosaryong nakasabit sa leeg. Lumang-luma na iyon, pamana pa ng kanyang ina. Hindi siya pala dasal noon, pero ngayong gabi, tahimik siyang humihingi ng gabay. Sa tabi niya, mahimbing pa rin ang tulog ni Mira. Ngunit may kakaiba. Mas maliwanag ang balat nito kaysa kanina. Parang may mumunting liwanag na pumapailan lang sa bawat paghinga. At sa tuwing lumiliwanag ito, napapansin niyang ang mga anino sa labas ay bahagyang umatras. Napakunot ang noo niya. Parang natatakot ang mga iyon sa bata. Dahan-dahan niyang hinaplos ang noo ni Mira. Kung sino ka man, bulong niya. Sana marunong ka ring lumaban. Ilang saglit pa, biglang napadilat ang bata. Diretso itong umupo, parang may narinig na hindi niya marinig. Nakatitig ito sa dingding. Mira! Mahinang tawag ni Aling Sela. Hindi sumagot. Nakikinig lang. Pagkatapos ay nagsalita. Nandyan sila. Nanigas ang likod ni Aling Sela. Sino? Mga bantay. Bantay ng ano, iha? Bantay sa akin. Hindi niya namalayang mas lalo niyang nayakap ang bata. Bakit kanila binabantayan? Saglit na natahimik si Mira. Parang nahihirapang hanapin ang salita. Hindi ako dapat narito, sabi nito. Hindi ako dapat nasa mundo ninyo. Parang tinusok ang puso niya. E nasaan ka dapat? Sa itaas, sa liwanag, sa hardin. Hardin. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin, pero may kakaibang lungkot sa boses ng bata. Parang may iniwang tahanan. Parang may nawawalang pamilya. Bakit ka nahulog sa batis? Tanong niya. Doon lang tumingin si Mira sa kanya. Ang mga gintong mata nito ay tila mas maliwanag sa dilim. May nagtulak. Napahigpit ang hawak niya. Nagtulak? Sino? Hindi ko nakita, pero madilim siya. Mabigat ang amoy, parang abo. Nanginginig ang boses nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mukha ng bata. Hindi pala ito kasing tapang ng akala niya. Bata pa rin talaga. At may humahabol. Biglang may malakas na hangin na tumama sa pinto. Umuga ang kawayan. May aninong dumaan sa siwang. Mahaba. Payat. Hindi pantay ang hugis ng ulo. Napasinghap si Aling Sela. Mira! Bulong niya. Hinahanap nila ako, sagot ng bata. Ano ang gagawin nila sa'yo? Hindi agad ito sumagot. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Ibabalik nila ako. E di mabuti. Di. Umiling si Mira. Hindi ganoon. Kapag sila ang nagbalik, hindi na ako. Hindi niya lubos maintindihan, pero sapat na yon para lamigin siya. May masamang mangyayari. Sigurado iyon. Sa labas, tila mas dumami ang mga anino. Ngunit habang papalapit ang mga iyon, biglang may kakaibang nangyari. Ang mga tuyong halaman sa paligid ng kubo ay nagsimulang tumubo. Ang mga damo ay biglang tumangkad. Ang mga ugat ng puno ay tila gumapang papalapit sa dingding. Parang may buhay ang lupa. Napatingin siya kay Mira. Mas maliwanag na ito ngayon. Halos parang buwan sa gitna ng kubo. Unti-unting humina ang mga yabag sa labas. May mahihinang bulong na tila tinatangay ng hangin. At isa-isa, umurong ang mga anino. Hanggang sa tuluyang naglaho. Bumalik ang katahimikan. Pero hindi na ito katulad ng dati. Parang may naiwan na babala. Mahigpit na niyakap ni Aling Sela ang bata. Dito ka lang, sabi niya. Basta nandito ka sa bahay ko, walang gagalaw sa'yo. Hindi niya alam kung kaya niyang tuparin yon. Matanda na siya. Mahina na ang tuhod. Pero may kung anong lakas na sumibol sa dibdib niya.
Isang uri ng tapang na ngayon lang niya naramdaman. Siguro dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may dahilan na siya para lumaban. Sa labas, dahan-dahang sumilip ang unang liwanag ng umaga. At kasama ng pagsikat ng araw ay ang malinaw na pakiramdam. Hindi aksidente ang pagdating ni Mira sa buhay niya. May mas malaking dahilan. At ang maliit niyang kubo sa dulo ng baryo, ay tila naging gitna ng isang lihim na hindi alam ng buong mundo. Pagsikat ng araw, tila ba walang nangyari sa magdamag. Tahimik ang paligid. Umaawit ang mga maya sa bubong. Umaalingaw-ngaw ang tilaok ng manok mula sa malalayong bakuran. Ang hamog ay kumikislap sa damuhan na para bang payapang-payapa ang mundo. Ngunit alam ni Aling Sela na hindi iyon totoo. Ang ganitong katahimikan ay hindi kapayapaan. Isa itong pagitan. Isang paghihintay. Parang may darating pa. Lumabas siya ng kubo, dala ang walis tingting. Sinimulan niyang linisin ang bakuran gaya ng nakasanayan niya tuwing umaga. Ngunit habang nagwawalis, napansin niya ang mga bakas sa lupa. Mahahaba. Hindi hugis paa ng tao. Hindi rin paa ng hayop. Parang mga guhit na hinila ng tela o anino sa damo. Paikot sa buong kubo. Parang may nagbantay magdamag. Napahinto siya. Hindi na ito guni-guni. May mga nilalang talagang pumunta roon. Napatingin siya sa loob ng kubo kung saan natutulog pa si Mira. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pangangalaga. Higit pa sa awa, higit pa sa pakikiramay. Parang ina. Parang matagal na niya itong anak. Kung sino man kayo, bulong niya sa hangin, hindi ko ibibigay ang bata. Hindi niya alam kung kanino niya sinasabi iyon. Sa hangin, sa mga puno. Sa baleteng nakatayo sa malayo. Pagkatapos magwalis, naghanda siya ng almusal, lugaw at kaunting tuyo. Nang magising si Mira, tahimik lang itong naupo sa tabi niya. Pinagmamasdan nito ang usok mula sa kalan na para bang kamangha-mangha iyon. Hindi ka ba sanay sa ganito? Tanong ni Aling Sela. Umiling ang bata. Sa amin, walang usok, walang apoy, liwanag lang. Paano kayo nagluluto? Tumutubo na ang pagkain. Napatawa si Aling Sela. Kung ganon, maswerte kayo. Dito, pinaghihirapan muna bago makakain. Tahimik na ngumiti si Mira. Ngunit maya-maya, napatingin ito sa may bintana. Sa direksyon ng batis. Parang may tumatawag. Lola! Mahina nitong sabi. Hindi niya namalayang natawag na pala siyang ganoon. Bakit, iha? Malungkot ang puno. Anong puno? Yung malaki. Yung may maraming ugat. Ang balete. Napakunot ang noo ni Aling Sela. Bakit malungkot? Tinitingnan niya ako. Kinilabutan siya. Mula pagkabata, maraming kwento na siyang narinig tungkol sa baleteng iyon. Sabi ng matatanda, may pintuan daw iyon papunta sa ibang daigdig. May mga hindi na raw nakakabalik kapag pumasok. Pero hindi niya kailanman pinaniwalaan. Hanggang ngayon. Doon ka ba galing? Tanong niya. Dahan-dahang tumango si Mira. May lagusan sa ilalim, tubig at liwanag. Doon ako nahulog. Napaupo siya. Kung totoo iyon, ibig sabihin malapit lang ang mundo ng mga diwata. Hindi sa malayo, hindi sa langit, kundi sa ilalim lang ng lupang tinatapakan nila araw-araw. At kung may lagusan papunta rito, may lagusan din pabalik. Napatingin siya kay Mira. Gusto mo bang bumalik? Tahimik ang bata. Matagal bago ito sumagot. Hindi ko alam. Bakit? May malamig doon ngayon. Malamig?
Parang may galit. Parang may naghahanap sa akin. Naalala niya ang sinabi nitong may nagtulak. Kung may gustong mawala si Mira, hindi ligtas ang pagbabalik. Dito ka muna, sabi niya. Hanggat hindi malinaw ang lahat, dito ka lang sa tabi ko. Tumango si Mira at saka marahang yumakap sa kanya. Napapikit si Aling Sela. Matagal na panahon na rin mula nang may yumakap sa kanya ng ganoon kahigpit. Parang ayaw siyang bitawan. Parang natatakot mawala. At sa sandaling iyon, may nabuo sa puso niya. Hindi na awa. Hindi na obligasyon. Kundi pagmamahal. Tunay. Tahimik. Buo. Anuman ang mangyari, hindi niya hahayaang masaktan ang batang ito. Ngunit habang yakap niya si Mira, may malamig na hangin na pumasok sa siwang ng dingding. At sa malayo sa direksyon ng balete, may isang maitim na uwak ang dumapo sa pinakamataas na sanga. Hindi ito gumagalaw. Hindi tumitilawk. Nakatingin lang diretso sa kubo. At sa mga mata nito ay may kakaibang talino. Parang hindi ibon. Parang tagamasid. Parang sugo. At nang kumurap si Aling Sela, bigla itong nawala. Parang hindi kailanman naroon. Ngunit may malinaw na pakiramdam siyang naiwan, na ang kanilang munting mundo ay hindi nalihim. May nakakita na sa kanila, at hindi ito titigil. Lumipas ang 2 araw na tila payapa. Walang anino sa gabi. Walang yabag sa damuhan. Walang malamig na hanging gumagapang sa dingding. Ngunit hindi mapakali si Aling Sela. Masyadong tahimik. At sa haba ng buhay niya, natutunan niyang ang pinakatahimik na araw ang kadalasang may kasunod na unos. Nanatili si Mira sa loob ng bakuran. Hindi niya ito pinapalayo. Kahit sa batis ay hindi na muna siya nag-igib. Sa halip, nag-iipon na lamang siya ng tubig ulan sa lumang tapayan. Habang lumilipas ang oras, mas lalo niyang napapansin ang kakaibang epekto ng bata sa paligid. Kung saan ito umupo, mas mabilis tumubo ang damo. Kapag hinawakan nito ang tuyong sanga, nagkakaroon iyon ng murang usbong. Isang beses, napansin niyang ang sugat niya sa daliri, na ilang araw nang hindi naghihilom, ay biglang nagsara matapos hawakan ni Mira ang kanyang kamay. Parang may dalang buhay ang bata. Parang may dalang tagsibol. Ngunit kasabay ng kabutihang iyon ay ang kaba. Kung may ganitong kapangyarihan si Mira, tiyak na hindi lang sila ang nakakaalam. May maghahanap. At kapag nahanap, hindi niya alam kung kakayanin niyang ipagtanggol ito. Maghahapon ng araw na iyon nang makarinig siya ng yabag mula sa daan. Tao. Sigurado siya. Iba ang tunog ng paa ng tao, may bigat, may alikabok. Agad siyang napatigil sa paghihiwa ng kamote. Bihira ang dumadaan sa kubo niya. Lalo na ang mga estranghero. Lumabas siya. Sa dulo ng bakuran, may isang lalaking papalapit. Matangkad. Payat. Nakasuot ng kupas na kamiseta at may dalang supot sa balikat. Mukhang manlalakbay. Ngunit may kakaiba sa lakad nito. Masyadong tuwid. Masyadong maingat. Parang hindi sanay sa lupa. Magandang hapon po, bati ng lalaki. Ngumiti si Aling Sela, pero hindi bumaba ang bantay niya. Magandang hapon din. Sino ka, iho? Napadaan lang po, galing sa kabilang baryo. Naghahanap ng maiinuman ng tubig. Normal na sagot. Normal na boses. Pero may kung anong hindi maipaliwanag sa dibdib niya. Parang may amoy na pamilyar. Malamig. Parang abo. Biglang bumalik sa isip niya ang sinabi ni Mira. May nagtulak. Mabigat ang amoy. Parang abo. Napahigpit ang hawak niya sa sandok. May tubig naman, sabi niya. Saglit lang. Paglingon niya sa loob ng kubo,
Nakita niyang nakasilip si Mira sa siwang ng pinto. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mukha ng bata. Hindi simpleng kaba, kundi takot na parang may nakita itong bangungot. "Lola!" Pabulong nitong sabi. Nanlamig ang likod ni Aling Sela. Umalik siya sa lalaki, dala ang tabo ng tubig. Tinanggap iyon ng estranghero at uminom. Pero habang umiinom, hindi sa tubig nakatingin ang mga mata nito, kundi sa kubo, sa pintuan, sa kung saan nakatayo si Mira. At sa saglit na iyon, may kung anong kumislap sa mga mata ng lalaki. Hindi iyon mata ng tao. Sandali lang, pero sapat para makita niya. Parang maitim na usok ang gumalaw sa loob ng mga balintataw. Parang may ibang nilalang na sumisilip mula sa likod ng mukha nito. "May kasama po kayo rito, nanay?" Tanong ng lalaki, kaswalang tono. "Wala," mabilis niyang sagot. Ngumiti ito. "Parang may bata akong nakita." "Wala," ulit niya, mas mariin. Tahimik ang lalaki, pero hindi ito umalis. Sa halip, tumingin ito sa paligid ng bakuran. Sa mga halaman, sa mga bulaklak na masyadong luntian, sa mga sanga na bagong tubo. Parang sinusuri, parang may hinahanap na palatandaan. "Ang sigla po ng mga tanim ninyo," sabi nito. "Bihira ang ganito." "Dinidiligan ko lang," sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, kumakabog na ang dibdib niya. Alam niya, hindi ito basta manlalakbay. May pakay ito. At ang pakay ay si Mira. Biglang may mahinang hangin na umihip. At sa hangin na iyon, naamoy niya muli. Abo, sunog, malamig na lupa. Parehong amoy ng mga aninong umikot sa kubo noong gabing iyon. Napaatras siya ng isang hakbang. "Salamat po sa tubig," sabi ng lalaki. Ngunit hindi pa rin ito umaalis. Sa halip, ngumiti ito ng bahagya. Isang ngiting walang init. "Babalik po ako minsan." Pagkasabi noon, tumalikod ito at naglakad palayo. Ngunit hindi siya gumalaw. Pinanood niya hanggang sa tuluyang mawala sa likod ng mga puno. Pagbalik niya sa kubo, agad siyang niyakap ni Mira. "Siya yon," nanginginig nitong sabi. "Sino?" "Yung nagtulak sa akin." Parang piniga ang puso niya. "Kilala mo siya?" Hindi siya tao. Tahimik silang dalawa. At sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang natitirang pag-asa ni Aling Sela na baka nagkakamali lang siya. Hindi aksidente ang lahat. May humahabol. May naghahanap. At ngayon, alam na nila kung nasaan si Mira. Hinaplos niya ang buhok ng bata at mariing nagsalita, kahit nanginginig ang boses. "Kahit sino pa yan, hindi kita ibibigay." Sa labas, unti-unting dumidilim ang langit. At sa malayo, sa direksyon ng balete, tila may maitim na ulap na namumuo kahit walang bagyo. Parang may paparating. At alam niyang hindi na sila makakapagtago ng matagal. Pagsapit ng dapit hapon, biglang nag-iba ang timpla ng hangin. Hindi na ito tulad ng karaniwang simoy na galing sa palayan. Mas mabigat. Mas malamig. Parang may dalang ulan kahit walang ulap. Tahimik ang mga ibon. Wala ni isang maya ang dumapo sa bubong. Kahit ang mga kuliglig ay tila nawalan ng tinig. Napansin iyon ni Aling Sela habang nagsasaing. Sanay siya sa mga tunog ng gabi. Alam niya kung kailan normal at kung kailan may mali. At ngayong gabing ito, masyadong tahimik. Parang may nakikinig. Mula sa papag, nakaupo si Mira at nakayakap sa tuhod. Nakatingin lang ito sa pintuan, hindi kumukurap. "Bakit ganyan ka, iha?" tanong niya. "Papalapit na sila," sagot ng bata. "Yung lalaki." Umiling ito. "Mas marami."
Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Aling Sela. Mas marami. Ibig sabihin, hindi lang iisa. Tinanggal niya ang takip ng kaldero at pinatay ang apoy. Nawalan na siya ng ganang kumain. Lumapit siya kay Mira at hinawakan ang kamay nito. Malamig. Hindi tulad ng dati na may init at liwanag. Ngayon, parang nauubos ang lakas. Lola, bulong ni Mira. Kapag nakuha nila ako, huwag ka nang sumunod. Huwag mong sabihin yan, mariin niyang sagot. Mapapahamak ka. Matagal na akong nabuhay, Mira. Wala na akong kinatatakutan. Pero alam niyang kasinungalingan iyon. May kinatatakutan siya ngayon. Ang mawalan. Muli. Biglang umihip ang hangin. Malakas. Umuga ang bubong na pawid. Kumalabog ang pinto. At kasabay noon, biglang namatay ang munting lampara. Nagdilim ang buong kubo. Lola, mahigpit na kumapit si Mira. Dito ka lang, sabi niya, kahit hindi niya makita ang sarili niyang mga kamay. Sa labas, may narinig silang yabag. Hindi isa, hindi dalawa. Marami, sabay-sabay. Parang tuyong dahon na hinihila sa lupa. Paligid, paikot sa kubo. Parang dati. Pero mas mabigat. Mas malapit. May mahihinang bulong na hindi maintindihan. Parang mga salitang luma. Parang galit. At sa bawat bulong, tila lumalamig ang hangin sa loob. Parang pinapasok sila ng gabi. Biglang may kumatok. Isang beses. Dahan-dahan. Tok. 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 Nanigas si Aling Sela. Walang normal na taong kakatok sa ganitong oras. Buksan mo. Bulong ng boses sa labas. Mahina, paos. Parang galing sa malalim na hukay. Isauli mo siya. Napahigpit ang yakap ni kay Mira. Hindi! Bulong niya. Hindi siya sa'yo. Biglang may kumalabog sa dingding. May mga aninong gumagapang sa siwang. Mahahaba. Payat. Parang usok na may kuko. Unti-unting pumapasok ang lamig. At napansin niyang nanginginig si Mira. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may kung anong humihila rito. Parang may tali na di nakikita. Parang may puwersang tumatawag. Lola, masakit! Umiyak na sabi ng bata. Doon na nawala ang takot ni Aling Sela. Napuno ito ng galit. Lumayo kayo! Sigaw niya. Hinablot niya ang lumang itak na nakasabit sa dingding. Kahit alam niyang walang silbi iyon laban sa hindi niya maipaliwanag, hinawakan pa rin niya. Hindi siya uurong. Hindi na. Biglang, may liwanag na sumiklab mula kay Mira. Maliwanag. Puting-puti. Parang araw na sumabog sa loob ng kubo. Napapikit si Aling Sela. At sa liwanag na yon, narinig niya ang mga sigaw. Hindi sigaw ng tao. Parang nasusunog na hangin. Parang aninong tinamaan ng apoy. Pagdilat niya, nakita niyang ang mga anino sa siwang ay napaatras. Ang mga ugat ng puno sa labas ay gumalaw. Parang mga ahas. Pumulupot sa paligid ng kubo. Parang pinoprotektahan sila. At sa gitna ng liwanag, nakatayo si Mira. Hindi na mukhang simpleng bata. Mas mataas. Mas maliwanag. Ang buhok nito ay tila lumulutang. At ang mga mata, hindi na ginto, kundi purong liwanag. Tahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa halip, napamangha. Ang batang iniyahon niya sa batis ay hindi lang basta anak ng diwata. May kung anong mas dakila, mas matanda, mas makapangyarihan. At ngayon, nagsisimula pa lang magising.
Ngunit kasabay ng pagliwanag ni Mira, may narinig silang malayong tawa mula sa direksyon ng balete. Mababa, malamig, pamilyar. Tawa ng lalaking dumaan noong nakaraang araw. Ibig sabihin, hindi pa tapos. Hindi pa ito ang tunay na laban. Simula pa lang ito. Matagal bago tuluyang humupa ang liwanag. Parang dahan-dahang ibinaba ng langit ang isang ilawan at saka muling tinakpan. Unti-unting bumalik ang dilim sa loob ng kubo. Ang lamig sa hangin ay nawala. Ang mga bulong ay naglaho. At ang mga aninong gumagapang sa dingding ay tila natunaw na parang hamog sa umaga. Naiwan lamang ang katahimikan. Mabigat. Pagod. Napaupo si Aling Sela sa sahig. Hinihingal kahit hindi naman siya tumakbo. Nanginginig pa rin ang hawak niya sa itak. Sa gitna ng kubo, si Mira ay dahan-dahang napaluhod. Ang liwanag sa balat nito ay kumupas. Umalik ang anyong bata. Maliit. Marupok. Pagod. Mira! Agad siyang gumapang palapit. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Mainit na mainit ang katawan nito, parang nilalagnat. Lola, mahina nitong tawag. Dito lang ako, iha. Dito lang. Pinahiga niya ito sa papag at pinunasan ng basang tela ang noo. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito, parang naubos ang lakas. Pasensya na, bulong ni Mira. Bakit ka nagsosorry? Ikaw ang sinasaktan nila. Hindi ko napigilan. Lumabas! Ang alin? Saglit na pumikit ang bata, saka marahang nagsalita. Yung tunay na ako. Natahimik si Aling Sela. Matagal na niyang alam na may kakaiba rito. Pero ngayon, tila may mas malalim pa. Sabihin mo sa akin, mahinahon niyang sabi. Sino ka ba talaga, Mira? Hindi agad sumagot ang bata. Sa labas, unti-unti nang bumabalik ang mga tunog ng gabi. Kuliglig, hangin, mga dahong gumagalaw. Parang walang nangyaring kaguluhan. Pero sa loob ng kubo, parang may lihim na gustong kumawala. Ako ay bantay, sabi ni Mira. Bantay ng ano? Ang pintuan. Napakunot ang noo niya. Anong pintuan? Yung lagusan, sa ilalim ng balete. Doon dumadaan ang liwanag at dilim. Doon dumadaan ang mundo ninyo at mundo namin. Tahimik siyang nakinig. Hindi lahat ng nasa kabila ay mabuti, patuloy ng bata. May mga nilalang na gustong tumawid. Gustong sakupin ang lupa ninyo. Ako ang isa sa mga nagbabantay para hindi sila makalabas. Parang may malamig na daliri na humawak sa batok ni Aling Sela. Kaya kanila hinahabol? Tumango si Mira. Kapag nawala ako, walang magbabantay. Yung lalaking iyon, isa siya sa mga nakakawala. Matagal na siyang nakakulong sa pagitan. Hindi siya tao, hindi rin siya ganap na engkanto. Isa siyang anino na nabuhay sa galit. Naalala niya ang amoy abo, ang malamig na ngiti, ang mga mata. Tinulak niya ako, bulong ni Mira. Kapag wala ako sa lagusan, mas madali siyang makakatawid. Mas madali niyang mabubuksan ang pinto. Napahawak si Aling Sela sa dibdib. Ibig sabihin, ang batang inuwi niya ay hindi lang basta bata. Hindi lang anak ng diwata, kundi susi, bantay, tagapigil ng dilim. At kung mahuli ka nila, mahinang tanong niya. Saglit na nanahimik si Mira. Pagkatapos ay nagsalita. Gagamitin nila ako para tuluyang mabuksan ang lagusan. Parang tumigil ang paghinga ni Aling Sela. Hindi ko hahayaang mangyari yan, mariin niyang sabi. Pero matanda ka lang, Lola, mahinang sagot ng bata. Tao ka lang. Hindi niya alam kung bakit, pero napangiti siya. Isang payapang ngiti. Alam mo, Mira, sabi niya,
Maraming beses na akong sinabihan yan sa buhay ko. Naalala niya ang mga panahong sinabihan siyang mahina, walang silbi, walang anak, walang maaasahan. Pero buhay pa rin siya. Lumaban pa rin. Ako'y matanda lang, patuloy niya. Pero ang matanda, maraming alam, maraming dinaanan. At kapag may pinoprotektahan, mas matapang pa sa kahit sino. Tumingin sa kanya si Mira. Sa unang pagkakataon, may pag-asa sa mga mata nito. Hindi kita iiwan, dagdag niya. Pero baka kailangan kong bumalik, sabi ni Mira. Sa balete, sa lagusan, doon ko lang sila tuluyang mahaharangan. Nanlamig siya. Bumalik! Sa mismong pinanggagalingan ng panganib. Kung babalik ka, sabi niya, sasama ako. Delikado. Wala na akong dapat pang matakot mawala. Tahimik ang bata. Pagkatapos ay marahang yumakap sa kanya. May pangalan ka bang matagal nang di ginagamit? Tanong bigla ni Mira. Napaisip siya. Dati, tinatawag nila akong Silay ng asawa ko. Ngumiti si Mira. Magandang pangalan. Bakit mo natanong? Sa amin, mahalaga ang tunay na pangalan. Kapag may tumawag sa iyo sa tunay mong pangalan, mas lumalakas ka. Hindi niya maintindihan, pero may kung anong init na gumapang sa dibdib niya. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalang iyon. Silay. Parang may nabuhay na alaala. Parang hindi siya nag-iisa. Sa labas, biglang umihip ang hangin mula sa direksyon ng balete. Mas malamig. Mas mabigat. At sa hangin na iyon, malinaw niyang narinig. Isang mahinang tawa. Mula sa malayo. Parang naghahamon. Parang nagsasabing, malapit na. Napatingin siya kay Mira. At doon niya napagtanto. Hindi na sapat ang magtago. Kung nais nilang mabuhay, kailangan nilang harapin ang pinanggagalingan ng dilim. Sa ilalim ng balete, sa mismong lagusan, at alam niyang darating ang gabing yon. Malapit na. Maagang nagising si Aling Sela kinabukasan. Hindi dahil sa tilawk ng manok o sa lamig ng hangin, kundi dahil sa bigat ng pasyang magdamag niyang iniisip. Hindi na sila maaaring manatili lamang sa kubo at maghintay. Kung patuloy silang hahabulin ng mga anino, mas lalo lang silang maiipit. Mas mabuting sila na ang lumapit. Mas mabuting harapin ang pinagmumulan. Tahimik siyang bumangon at nagsindi ng kalan. Nagsaing ng kaunting bigas, nagsaing ng kamote, at naghanda ng kaunting asin at tuyo sa lumang dahon ng saging. Parang karaniwang umaga. Pero alam niyang hindi na ito karaniwan. Paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Mira na nakaupo sa papag, tahimik na pinagmamasdan ng liwanag na pumapasok sa bintana. Mas maputla ito ngayon. Parang nabawasan ang kinang. Masama pa ba pakiramdam mo? Tanong niya. Medyo, sagot ni Mira. Pero kailangan nating pumunta ngayon. Bakit ngayon? Mahina sila kapag may araw. Tumango si Aling Sela. Kung gabi ang lakas ng mga anino, araw ang kakampi nila. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang ilang gamit. Lumang itak, isang bote ng tubig, isang rosaryo, at ang maliit na supot na may asin, isang lumang paniniwala na panlaban daw sa masasamang nilalang. Hindi niya alam kung uubra. Pero mas mabuti nang may dala kaysa wala. Napansin iyon ni Mira. Hindi tatabla ng itak ang karamihan sa kanila, sabi ng bata. Hindi ko to para sa kanila, sagot niya. Para to sa tapang ko. Bahagyang ngumiti si Mira. Lumabas sila ng kubo. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, lalayo sila sa bakuran. Tahimik ang daan. Ang mga damo ay basa pa ng hamog.
Ang hangin ay malamig pero presko. Kung hindi mo alam ang totoo, iisipin mong payapa ang mundo. Magkatabi silang naglakad. Maliit ang hakbang ni Mira pero hindi ito nahuhuli. Parang dumadaos-dos lang sa lupa. Habang papalapit sila sa batis, napansin ni Aling Sela na mas luntian ang paligid. Mas makapal ang mga dahon. Mas mabango ang hangin. Parang mas buhay ang kalikasan kapag kasama ang bata. Ganito ba talaga sa mundo ninyo? Tanong niya. Mas maliwanag, sagot ni Mira. Walang sakit ang lupa. Walang tuyong dahon. Napabuntong hininga siya. Kung ganoon, mas mabuti sigurong doon na lang ako dinala ng Diyos. Hindi, mahinang sabi ni Mira. Bakit? Dahil dito kita nakilala. Napahinto siya sandali. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Simple lang ang sinabi ng bata, pero parang may init na kumalat sa buong katawan niya. Pagdating nila sa batis, mas malamig ang tubig kaysa dati. Mas mabagal ang agos. Parang may naghihintay. At sa kabila nito, ang balete, mas malaki kaysa sa alaala niya. Mas maitim. Mas matanda. Ang mga ugat ay nakalaylay na parang mga ahas na naghahanap ng hahawakan. Ang puno nito'y makapal, puno ng bitak at uka na tila mga lumang sugat. At sa lilim nito, parang mas madilim ang mundo. Kahit tirik ang araw. Diyan, mahina sabi ni Mira. Napatigil si Aling Sela. Sa unang pagkakataon sa mahabang buhay niya, nakaramdam siya ng takot na parang bata. Ang klase ng takot na nagsasabing, huwag ka nang lumapit. Umuwi ka na. Pero hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Mira. Magkasama tayo, sabi niya. Tumango ang bata. Habang papalapit sila, napansin niyang tila gumagalaw ang mga ugat ng balete. Dahan-dahan. Parang humihinga. Parang buhay. At sa ilalim ng pinakamalaking ugat, may siwang sa lupa. Madilim. Malamig. Parang bibig na nakabuka. Doon nanggagaling ang hangin na amoy abo. Doon nanggagaling ang lamig na naramdaman nila noong mga nakaraang gabi. Yan ang lagusan, sabi ni Mira. Tinitigan iyon ni Aling Sela. Wala siyang makita sa loob kundi kadiliman. Pero pakiramdam niya may nakatingin pabalik. At kapag pumasok tayo dyan? Tanong niya. Baka hindi na tayo pareho paglabas. Sagot ng bata. Tahimik silang dalawa. Ang mundo sa likod nila ay ang kubo, ang araw, ang payapang buhay na nakasanayan. Ang nasa harap nila ay hindi nila alam. Pero kung hindi sila papasok, patuloy silang hahabulin. Huminga ng malalim si Aling Sela. Pagkatapos ay marahang hinaplos ang ulo ni Mira. Kung saan ka, nandun ako, sabi niya. At sabay silang humakbang palapit sa madilimit na siwang sa ilalim ng balete. Ngunit bago pa sila tuluyang makalapit, may yabag na narinig mula sa likuran. Mabagal, kampante, at pamilyar. Akala ko ba'y hindi na kayo lalabas? Sabi ng malamig na boses. Dahan-dahang lumingon si Aling Sela. Sa pagitan ng mga puno, nakatayo ang lalaking humingi ng tubig. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang tao. Mas mahaba ang anino niya kaysa sa katawan. At ang mga mata niya ay parang usok na may baga. Ngumingiti. Parang kanina pa naghihintay. At tila ba hinayaan lang silang lumapit sa balete. Parang dun niya talaga gustong dalhin si Mira. Hindi agad gumalaw si Aling Sela. Parang may biglang bumigat sa hangin. Ang sikat ng araw na kanina'y maliwanag ay tila namutla. Ang lilim ng balete ay mas kumapal. Parang kumalat sa lupa na parang tinta sa tubig. Sa pagitan ng mga ugat at damo, nakatayo ang lalaki. Pareho pa rin ang damit.
Pareho pa rin ang anyo. Ngunit ngayon, wala na ang pagpapanggap. Ang balat nito'y tila mas maputla kaysa bangkay. Ang mga mata'y hindi na mata, kundi maiitim na hukay na may mumunting baga sa kailaliman. At ang ngiti nito'y masyadong malapad, parang hindi kayang gawin ng normal na mukha. At naroon ang amoy. Abo. Sunog na kahoy. Lumang usok. Ang parehong amoy na dumikit sa hangin noong gabing inikot sila ng mga anino. Mahigpit na hinawakan ni Aling Sela ang kamay ni Mira. Nararamdaman niyang nanginginig ang bata. "Siya yun!" pabulong ni Mira. "Alam ko," sagot niya, kahit tuyo ang lalamunan. "Tagal kitang hinanap," sabi ng lalaki. Mahinahon ang boses, halos magiliw. Pero may gaspang sa ilalim, parang dalawang tinig ang nagsasalita ng sabay. "Sumama ka na sa akin, bata." Walang sumagot. "Hindi ka nababagay dito sa lupa. Hindi ka para sa matandang yan." Humakbang si Aling Sela pasulong, bahagyang tinatakpan si Mira. "Akin siya," sabi niya. Natawa ang lalaki. Isang mababang tawang walang saya. "Sa'yo, tao ka lang. Ilang taon ka na lang ba? 10, 5? "Hindi mo na kailangang bilangin," sagot niya. "Basta hindi ko siya ibibigay." Unti-unting nag-iba ang hugis ng anino ng lalaki. Humaba. Kumapal. Parang may mga braso pang tumutubo mula sa likod. "Hindi mo naiintindihan," sabi nito. "Kapag wala siya sa lagusan, mabubuksan ang daan. Makakatawid kami. Makakabalik kami." "Kami?" tanong niya. Ngumisi ito. "At kapag nakabalik kami, uubusin namin ang liwanag sa mundo ninyo. Walang tagtuyot, walang gutom, walang kamatayan." Napakunot ang noo ni Aling Sela. "Hindi yan pangako," sabi niya. "Bantay yan." Biglang tumingin ang lalaki kay Mira. Mas malambot ang boses nito ngayon. "Pagod ka na, hindi ba? Ilang siglo ka nang nagbabantay. Ilang beses ka nang namatay at muling isinilang. Halika na, tapusin na natin to." Naramdaman niya ang pagigting ng kamay ni Mira. Parang may tumatawag talaga rito. Parang may humihila. "Lola," nanginginig ang boses ng bata. "Huwag kang makinig," agad niyang sabi. "Dito ka lang tumingin sa akin." Lumuhod siya sa harap ni Mira at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. "Tingnan mo ko. Hindi ka nag-iisa. Kahit ano ka pa, kahit saan ka pa galing, may tahanan ka na dito." Nanlaki ang mga mata ng bata. "Tahanan?" "Oo, sa kubo, sa tabi ko, sa lupa. Hindi ka nila pag-aari." Tahimik ang paligid. Parang pati hangin ay nakikinig. Biglang nagbago ang mukha ng lalaki. Nawala ang ngiti. Napuno ng galit. "Mga tao," singhal nito, "laging umaangkin ng hindi naman kanila." At sa isang iglap, kumawala ang anino mula sa paanan nito. Gumapang sa lupa. Diretso kay Mira. Parang itim na tubig. Mabilis. Ngunit bago pa ito umabot, biglang lumiwanag ang katawan ni Mira. Mas maliwanag kaysa dati. Hindi na marahang sinag, kundi apoy ng araw. Napaatras si Aling Sela sa tindi ng liwanag, pero hindi niya binitawan ang bata. Sumigaw ang lalaki. Parang nasusunog. Ang anino nito'y umatras, kumikislot. "Hindi maaari," sigaw nito. Unti-unting tumayo si Mira. Ang buhok nito'y lumulutang na parang hinahaplos ng hangin na wala naman. Ang mga mata'y purong ginto na may puting liwanag sa gitna. Ngunit may napansin si Aling Sela. Sa liwanag na iyon, tila unti-unting nagiging malabo ang anyo ng bata. Parang natutunaw. Parang nawawala. Parang bumabalik sa kung saan ito galing.
Nanikip ang dibdib niya. Ito ang kapalit. Kapag ginamit ni Mira ang kapangyarihan nito, unti-unti itong mawawala. Mira! Sigaw niya. Saglit na lumingon ang bata. Ngumiti. Malungkot. Salamat, Lola Selay. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalang iyon. At sa pagkarinig niya, parang may kung anong sumabog sa dibdib niya. Isang tapang na hindi galing sa lakas ng katawan, kundi sa pagmamahal. Hindi! Sigaw niya. Hindi ka mawawala. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya natakot sa dilim. Sa halip, humakbang siya pasulong. Diretso sa pagitan ni Mira at ng lalaking anino. Kahit nanginginig, kahit matanda, ibinuka niya ang dalawang braso. Kung kukunin mo siya, sigaw niya, ako muna! Sandaling natahimik ang mundo. At kahit ang lalaking anino ay tila natigilan. Parang may batas na hindi nito kayang lampasan. Parang may kapangyarihan ang pusong handang magsakripisyo. At sa likod niya, mas lalo pang lumiwanag si Mira. Mas malakas. Mas dalisay. At sa unang pagkakataon, ang anino ang umatras. Ang liwanag sa ilalim ng balete. Nakatayo si Aling Sela sa harap ni Mira. Nakabukang mga braso na parang panangga laban sa mismong dilim. Hindi niya alam kung saan niya hinuhugot ang lakas. Ang tuhod niya ay nanginginig. Ang paghinga niya ay mabigat. Pero hindi siya umurong. Sa harap nila, ang lalaking anino ay unti-unting nag-iiba ng anyo. Hindi na nito kayang panatilihin ang hugis tao. Ang balat ay tila natutuklap na usok. Ang mga braso'y humahaba, luminipis, nagiging parang mga galamay. Ang mukha'y lumalabo, natutunaw sa anino. At ang mga mata, dalawang baga sa gitna ng kadiliman. Umalis ka, matanda. Sigaw nito, umaalingaw-ngaw ang boses na parang mula sa ilalim ng lupa. Wala kang laban sa amin. Hindi ko kailangan ng laban, sagot niya. Kahit paos ang boses. Kailangan ko lang protektahan ang anak ko. Huminto ang nilalang. Anak? Oo, anak. Tahimik ang paligid. Parang mismong balete ay nakikinig. Hindi siya sa iyo, singhal ng anino. Sa puso ko, sakin siya, sagot niya. At hindi mo yon kayang kunin. Biglang umalingaw-ngaw ang hangin. Gumalaw ang mga ugat ng balete. Parang may nagising. Sa likod niya, mas tumindi ang liwanag ni Mira. Ngunit ramdam niya, nangihina ito. Bawat sinag ay parang kumakain sa katawan nito. Mira, bulong niya nang hindi lumilingon. Kaya mo pa ba? Pero saglit na lang, sagot ng bata. Anong kailangan mong gawin? Kailangan kong isara ang lagusan. Tuluyan. At paano? Babalik ako sa loob. Nanikip ang dibdib ni Aling Sela. Ibig sabihin, iiwan siya. Hindi na babalik. Parang muling namatay ang lahat ng pangarap niya. Muli siyang mag-iisa. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng lungkot, may marahang kamay na humawak sa likod niya. Si Mira. Mainit. Buhay. Pero hindi ko kaya mag-isa, sabi ng bata. Lumuhod si Aling Sela at hinarap ito. Anong kailangan mo? Isang tao na tatawag sa akin. Isang pangalan. Isang ugnay sa mundo ninyo. Para hindi ako tuluyang tangayin ng dilim. Tatawagin? Tumango si Mira. Kapag may tumawag sa tunay kong pagkatao, mas lumalakas ako. Naalala niya ang sinabi nito noon. Sa amin, mahalaga ang tunay na pangalan. Ano ang tunay mong pangalan, Iha? Tanong niya. Saglit na pumikit si Mira. Atalia, bulong nito. Isang pangalan na parang hangin at tubig.
parang sinaunang awit. Atalia, marahang ulit ni Aling Sela. Biglang sumigaw ang anino at sumugod. Parang bagyong itim. Dumiretso sa kanila. At sa sandaling iyon, tumayo si Mira at tumakbo papunta sa siwang sa ilalim ng balete. Ngayon na! Sigaw nito. Walang pagdadalawang isip, sumunod si Aling Sela hanggang sa bungad ng lagusan. Malamig ang hanging lumalabas. Amoy abo. Amoy luma. Sa loob, may umiikot na dilim na parang tubig. Nilalamon si Mira ng liwanag. At hinahabol ng anino. Atalia! Sigaw ni Aling Sela. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong kagubatan. Atalia, anak ko, bumalik ka! Mas lumakas ang liwanag. Sumigaw ang anino, parang nasusunog. Atalia, dito ka! May tahanan ka! May naghihintay sa... Yo! Ang mga ugat ng balete ay gumalaw, pumulupot sa anino. Hinila ito pababa. Sumisigaw. Kumakawala. Pero hindi makatakas. Sa gitna ng liwanag, lumingon si Mira, si Atalia. Ngumiti. Hindi malungkot, kundi payapa. Salamat, Lola Selay. At sa huling sandali, sumiklab ang napakaliwanag na sinag. Napapikit si Aling Sela. Parang sumabog ang araw. At pagkatapos, tiki. Katahimikan. Pagdilat niya, wala na ang anino. Wala na ang lagusan. Ang siwang sa ilalim ng balete ay sarado na. Parang ordinaryong lupa na lang. At ang balete, tahimik, matanda, walang kakaiba. Parang hindi kailanman naging pintuan. Nakatayo siyang mag-isa. Dahan-dahang napaluhod. Tahimik. Walang luha. Parang ubos na lahat. Paalam, anak! Bulong niya. Lumipas ang mga araw. Bumalik sa dati ang baryo. Ang kubo. Ang batis. Pero may kakaiba. Mas luntian ang mga halaman niya. Mas masigla ang hangin. Parang may basbas na naiwan. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng halaman, may napansin siya sa tabi ng pinto. Isang maliit na usbong. Hindi niya yon itinanim. May mumunting bulaklak na kumikislap sa sikat ng araw. Maputi. Maliwanag. Parang liwanag na naging talulot. Ngumiti siya. Marahan. Tahimik. Hindi na siya nag-iisa. Dahil sa bawat ihip ng hangin, sa bawat pagsibol ng damo, sa bawat sinag ng araw, naroon pa rin si Mira, si Atalia, ang batang minsang nahulog sa batis, at nagturo sa isang matandang babae kung paano muling magmahal. At mula noon, tuwing dadaan si Aling Sela sa ilalim ng balete, hindi na siya natatakot. Dahil alam niyang may isang liwanag na nagbabantay. Hindi na bilang diwata, kundi bilang alaala, bilang anak, bilang tahanan, wakas.